Okay po. Ipapa-check ko na lang kay MT ang LP ko bago i-observe. Huwag mong gagawin yan. Pwede po nating ipasa ang ating LP sa ating master teacher. Tama po yun. Kasi dapat merong idea si master teacher kung ano ang i-observe niya sa'yo coming to your class during class observation. Kapag po pumupunta si master teacher sa ating classroom para mag-observe, ang tanging dala niya lang ay ang observation notes form or ONF. Okay? Sa observation notes form, isusulat niya lahat ng nakita niya sa iyong observation, sa inyong pagtuturo. Ngayon, kung hindi niya alam kung ano ang lesson mo, medyo mahirap para kay MT na alamin at isulat kung ano yung dapat niyang isulat. At least alam niya yung competencies na iyong gustong ipakita, alam niya yung objectives mo, mas madali para sa kanya. Kung sakali po na tayo ay i-check muna ni MT bago tayo i-observe, magkakaroon na siya ng sense of ownership doon sa mga pagbabagong ginawa niya, doon sa LP natin, which is not good. Kasi siya yung mag-rate sa'yo sa classroom observation. Siyempre, tataasan niya na yun kasi sa kanya galing yung idea. Di ba po? So, para maiwasan yon, hindi po tayo nagpapasa ng LP para ipa-edit. Pwedeng ipa-check pero hindi ipa-edit para sa iyong class observation. Okay po? Tapos, pwede naman na magkaroon ng TA sa iyo doon sa lesson plan na pina-observe mo during post-con. Sa post-conference, pwedeng magbigay si master teacher sa iyo ng mga ideas kung paano mapapataas ang iyong rating next time na ikaw ay magtuturo gamit yung lesson plan na ginawa mo. So, dapat si teacher yung gumawa ng lesson plan kasi observation niya yun. Sa atin yun, girl.